Ito lang yung post ni Ligutan. Ito lang ho, mga kababayan. Walang pangalan, walang kahit ano eh. Di bahala kayo kung ano ang isipin at ano ang maramdaman nyo dyan. Ayan, para sa mamamayang Pilipino. Ano? A principal, all lawyers and law student know by heart, misleading question at not allowed, even on cross-examination. Yan lang, ipinaalala sa ating mamamayang Pilipino. Di ba? Ngayon, ito ang sagot ni Atty. Ligutan dyan, mga bossing. Bukas may bukol na sila kay Sara Duterte. Biruin mo naman. Nakakahiya naman ho talaga. Game! Whatever the action ng defense. Ayan, ito. Ito ha, simpleng post lang ni Atty. Ligutan. Pinapaiyak na yung mga depensa ni Sara Duterte. Tapos sasabihin ng mga DDS, pagkagagaling ng mga lawyer ni Sara, Diyos ko po. Saan nyo nakuha yung mga katangahan ninyo? I posted was, it was a statement of what the law says. Oo naman. Statement kung ano ang sinasabi ng batas. Nilagay niya lang, pinost niya dyan sa kanyang social media. Yun nga lang sa pool. Sa pool, yung depensa. Kasi mali naman talaga. Hindi pwedeng palampasin po. Baka gayahin ng mga kapwa natin Pilipino. Sabi ni Ma'am Daisy Almenario, bastos naman talaga, may ugali. Kasi napipikon na po. Sabi ni Lolo Yul, maski sa barangay ang misleading question ay di katanggap-tanggap. Correct. That's what I posted. So kung whatever the action ng defense, sa kanila na yun. I just don't think na just because nagpa-participate tayo sa trial, walang prohibition kung ano man in stating without adding anything to what the law or the rules are saying. Totoo naman. Ito yung mismong sinabi, walang dinigdag, walang binawas, pinost niya lang. Di ba? Ipinaalala niya lang sa mamamayang Pilipino kung ano yung nakasulat, nakasaad doon sa batas, ano ang sinasabi ng batas. Mga bossing, simple! Ba't nag-iiyakan yung mga depensa ni Sara? Ito po, no? Klaro po sa rules of court na yung misleading questions hindi po allowed. So kung makikita nyo sa four corners, nagagalit sila kasi napahiya daw po yung kapwa nila. Diyos ko po, si Ferrer malamang hindi ho makatulog ito mga bossing. Kasi iba ho ito. No, hindi ho kagaya ito ng mga litigation, hindi ho ito kagaya ng mga hindi naman po televise sa mga TV, television at hindi nakikita ng mga kapwa natin Pilipino. Buong Pilipinas nanonood dito tapos ngayon viral siya. Siguro kung may anak, sabi nung, Mami, totoo ba yung sinabi mo na allowed yung misleading question doon sa mga korte, doon sa mga cross-examination? Ano kaya isasagot? Ano kaya isasagot ng lawyer? She raised her voice too. Walang respeto kay Attorney Lorna Kapunan. Hindi na yun Hindi na yung pagrespeto. Sabi nga ni Attorney Lorna Kapunan, wag mo na ako, kumbaga, hinto mo na yan. Para akong parang eulogy yung sinasabi mo. Hindi uubra yung uutuin mo ko para medyo maging kalmado ka sa akin. Di ba? Hindi ubra kay Attorney Lorna Kapunan yung ganun ho. Ma'am Neng JJ, shout out po sa inyo. Aga pala ng live. Isa din pala yon sa dahilan kung bakit yung viewers natin ay mababa. Dahil kalimitan nagla-live tayo alas 10, alas 9 no? Ngayon na iba na. Ngayon, magiging consistent na po tayo sa alas 7. Alas 7 ba? Sa alas 8, alas 7 na live ho, mga bossing. Gusto, no? Wala doon. It doesn't add anything other than ano yung nakasulat sa rules of court natin. Attorney Sison, bawal na din ba i-post kung ano yung nakasulat o sinasabi ng batas sa mga social media? O dahil kalaban o nasa kabilang panig lang si Attorney Ligutan,
Kaya pinagmumukha ninyong ano, bastos siligutan sa kapwa member. Tingin ko ho bukas ng umaga mga kababayan sa susunod nating vlog, ang maririnig natin magsasalita ang bar, no? Na hindi nila o na tinututulan nila yung mga pahayag o sinabi na allowed yung mga misleading question. Do you agree with the defense? Sa tingin nyo, bukas ng umaga, makikita natin sa mga news, nagsalita na po ang bar, no? Na tinututulan nila yung sinabi ng isang lawyer na allowed ang mga misleading question. O press 1 kayo kung naniniwala kayo na magsasalita ang bar bukas dyan at mapapahiya lalo yung si Ferrer. Counsel's position na yung pagkakasabi ng it is allowed was not allegedly referring to Okay. the misleading statement. That's the time that I will not comment to that. I think I am wise enough to know if ever I am about to cross the line. So, I will ulitin ko, no? Yung four corners ng post ko, it is a statement na alam ng lahat ng law student tsaka lahat ng abogado. Hindi po pwede yung misleading questions kahit saan, kahit kailan, pagbalik-balik na rin man yung isang hukuman, hindi po pwede yung misleading questions. Yung kanyang sinabi, wala nang iba. At tingin ko naman mga kababayan, walang mali doon. Pagpapaalala sa bawat Pilipino na ito yung tama. Di ba, Chay Chair? Now, kung yung depensa po magre-reklamo, with all the respect po, kung babasahin doon, I am asking you, did I mention a name? Did I mention what case? Zero. Nothing. Nada. So yung reaction, Zero, nothing, nada. if they felt Yun na. Binobobo na lang kasi ng kabilang panig yung mga Pilipino eh. alluded to, sa kanila na po yun. Sir, but you believe your comment was not done in bad taste? Of course, Dwight, this is the question now. If you post something like due process is found in the Constitution, is there anything illegal to that? Just because nagpa-participate Sabi tuloy ni Ma'am Dukha, no? Pro-Philippine, pro-people. Grabe, no? Simula nang maupo ang mga Duterte sa gobyerno na wala ang integridad, professionalism ng mga ilang may aral sa Pilipinas. At saka, naging common yung patay ka kapag hindi ka supporter ng Duterte. Sabi ni Kuya Lokis, bago lang ulit ako nakapanood ng live. Teka, live ba ito, Kuya Mark Ramos? No? Watching from, ano ba yung SC? USA. Supreme Court USA. Joke lang. Hindi, pero anong code anong area yan, yung SC? Shout out po sa inyo, Kuya Lokis. tayo sa trial, hindi po tayo pinagbabawalan to post ano yung sinasabi South Carolina, okay. ng batas. So long as hindi po tayo nagdadagdag ng pangalan, ng value, or even interpretation. I could have understood. Kapag ka binago nyo yan, nagdagdag, nagbawas, at naiba ang ibig sabihin nung batas na ipinost niya, yun, sa tingin ko, dapat silang mag-react. Pero kung tama naman, at sinasabi niya lang doon na alam ng lahat ng lawyer with matching caps lock ng all, at alam lahat ng estudyante, no, na ang misleading question ay hindi allowed, kahit sa cross-examination, walang mali, mga boss. The problem, kung sinabi ko doon, ano yung interpretasyon ko sa batas? I didn't interpret anything. Pero yung timing, attorney, Okay, yun na yun. Yung timing is, I could Tingin ko, mga bossing, hindi yung lalala ng lalala ito kung hindi pa nagsalita si Season. Ano? Magiging memes, yung lawyer biruin mo nasa DDS talaga ang kauna-unahan, mga kababayan. Bakit po? Mga lawyer ng mga DDS. Ito Rodante Marcoleta, kauna-unahang lawyer na naipakulong ang kanyang sarili sa pamamagitan
ng pagbubuko sa kanyang sarili. Kauna-unahang lawyer na naipakulong. Jimmy Bondoc, kauna-unahang lawyer, mga boss chief amo sir, na makakarinig ka na pwedeng ang mga lawyer o abogado ang tumanggap ng warrant of arrest ng kanilang kliyente. Tapos naman ito si Ferrer, kauna-unahang lawyer na naringgan ko na allowed ang mga misleading question, mga bossing. Iba talaga mga DDS, ano? Ang lulupit po talaga, mga kababayan. Tuloy natin ito, Post that anytime. You know what I mean? You know what I mean? I could post that anytime. Ulitin ko po. Tuloy, ano ba yung buong pangalan ni Ferrer? Parang, titignan ko lang, gusto kong masilip kung ano yung laman ng kanyang Facebook page. Malaman ko kung ano yung magiging komento niya doon sa kanyang sinabi kaninang hapon, mga bossing, sa allowed yung misleading question. Gusto ko lang mabasa. Pero nakakatawa ho talaga, mga kababayan. Klaro po sa rules of court, isang bagay po. Yun po yung tinuturo ko sa aking mga estudyante. So parang sa akin, O, di ba, kakaiba, napansin nyo din, sabi ni Doc, ha? O, ulitin ko. No? Si Marcoleta, kauna-unahang lawyer na nagpakulong sa kanyang sarili, no? Sa pamamagitan ng pagbubuko ng kanyang sarili na siya ay tumanggap ng 75 million noong panahon na siya ay noong panahon na hindi pa eleksyon at siya ay congressman. No? Si Jimmy Bondoc, kauna-unahang lawyer po, mga kababayan, na nakapagsabi na pwedeng ang abogado ang tumanggap ng warrant of arrest ng kanilang kliyente. At dito naman po, kay Christine Ferrer naman po, mga bossing, ang kauna-unahang lawyer na nagsabi na allowed ang misleading question, mga bossing. Kahit anong pagpapaliwanag at pagpapalusot nila, hindi tatanggapin ng mamamayang Pilipino yan. by just stating ano yung nasa rules of court, ulitin ko, without naming any person, without putting the context or hinting to that I'm alluding to anybody, with all respect po, this is free country. Hindi po bawal mag-posts on one thing. Ano yung nakasulat sa batas, ano yung nakasulat sa rules of court. So is the defense overreacting, sir? Are you not pertaining talaga dun sa nangyayaring proceeding? Okay, I will not answer that question. Hindi ko na sasagutin yung mga yan, di ba? O, hayaan mo na, bahala na yung depensa. Sir, but is the defense overreacting in your I opinion? will not answer that question. Okay now. Okay, ganito. Matalino kaya gigil na gigil yung mga DDS dito kay Ligutan no? Kasi pag sinagot niya yan, mga kababayan, at tukuyin niya kung saan ba talaga yun, doon, tutugma doon sa sinabi ni Sison. Pero, hindi ko na sasagutin yan. Bahala sila kung ano ang maging pakiramdam nila. Okay. What do you make out of the presiding Okay, officer's ganito, no? warning? So, I lack yung personal, but my Facebook page is still very much, it's on. That's my Facebook page. No, ulitin ko po, no? That was just a posting of what the rules are saying. Nothing more, nothing less, walang interpretation. So kung may tinamaan man po, Cool. Yun, yung depensa. Sa kanila lang galing. Sa kapwa nila, lawyer doon sa depensa sorry. Hindi nyo buburahin yung post. Why would I? Buburahin ko ba? I mean, hindi. Oh? Bakit? Pagpapaalala yan sa mamamayang Pilipino. Lalo na doon sa mga hindi pa naririnig. No? Yung mga nakapagsabi ng misleading question are allowed. Makita nilang ng kapwa natin Pilipino yan. Okay. Yung mga misleading question pala doon sa korte, hindi pala pinapayagan. Okay, sige. Noted. Hindi po allowed ang misleading question. Hindi ko yan buburahin kasi yun po yung nakasaad sa ating rules of court. Buti sana kung I name somebody. Buti sana if I said this is regarding this. Iyakin kayo mga putang
Iyakin kayo mga DDS kayo. Even that, no, kung pwede pang i-argue na there's nothing wrong with that. Basahin nyo yung posts. So in other words, attorney, hindi sub-judice sa'yo. For me, hindi. Kasi nga, ha? Kasi subjudice, ano lang yan, inilagay niya lang kung ano, yung sinasabi ng batas. Tapos, That's your problem. That's your problem. Like what I said, kung pwede ako mag-post anytime, 24 hours a day, I think that is part of my right as a human being to post something na sa tingin ko ano yung nasusulat sa rules of court. Walang bad faith, walang bad faith, walang malice. It's just like saying 1 + 1 = 2. yan, tama. Oo, ganun lang. Na general ng mga Pilipino, alam. At alam ng mga lawyer, alam ng mga estudyante na yung misleading question ay hindi pwede sa kahit na ano, paraan sa loob ng husgado. Bato-bato sa langit ang tamaan, huwag magagalit. Correct? At that particular time, inside an impeachment case, no misleading question is allowed is as true as the sun rising from the east and setting at the west. 1 + 1 = 2. There's nothing illegal about it. Pero attorney, how did you feel that you were not given a chance to explain your side during the court proceedings earlier? I felt nothing. I don't feel any regrets. I'm not guilty of anything. Even without me explaining, my post will explain itself. Go to my Facebook page, Amando Virgil de Ligutan. Thank you so much. Ayun, nai-advertise pa tuloy ni Attorney Ligutan. Ako, mga kababayan, mga boss chief mo, sir, kung sakali, kasi yung mga lawyer po, meron silang mga expertise po eh. No, hindi pwedeng, ito ang lawyer ko, Alpalo, ito sila, Attorney Panelo, no? Panela, ganito. Dito, kukunin ko sila, kahit hindi nila expertise. Kung sakali at afford ko, yung serbisyo ni Attorney Ligutan at tutumbok doon sa expertise niya, kukunin ko ito. Hindi ako Wala naman akong pinapatamaan. Pero hindi ako kukuha ng mga lawyer na magsasabing yung mga misleading question ay allowed. Okay? Maraming salamat mga boss chief mo, sir. Mamayang umaga, naka-live po tayo. Ganap na alas 11 ng umaga dyan sa Pilipinas. Mga boss chief mo, sir. Kahit hindi mag-notify sa inyo, mga kababayan, magla-live po tayo at naka-live po tayo ng mga ganung oras. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.